Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ay, grabe, ano? Ay, nilaglag ni Trump. Kawawa. Kawawa ang mama. Bakit kaya hindi na imbitahan? Ayan, may balita si Robin sa atin. Alak ng tipaklong, anak ng bugi, oh. Siguro nalaman ni Presidente Trump ang mga kabantutan nito. Kaya hindi na imbitahan. At meron pa nagpapalusot na isang media, dahil daw hindi naman talaga daw iimbitahan ng mga pangulo. Anak na. Kwento yung sa unggoy. Para maniwala sa inyo mga taong bayan. Robin, ano bang babalita mo sa amin? Bakit hindi raw naimbitahan? Talaga namang hindi talaga kagusto-gusto? Sabi dito, ang title dito mga kasama, ang title, B. Parang ang sarap-sarap pakinggan pag hindi naimbitahan, ano? Sabi dito, B, nilaglag ni Trump, palusot sa hindi invited na bulgar ng mga loyalista. Pahiya. Kawawa ang mama. Pero bago natin simulan na ating reaksyon at talakayan, sang like, sang share, o kung sa puta dyan, kaya i-like nyo yung video. Hi! Happy New Year pa rin, Ito katuwa-tuwa. Marcos not invited to Trump inauguration. Envoy Romualdez to attend. Ito kwento mo, Robin, para maganda ating kababayan, malaman nila kung bakit daw hindi inimbitahan. Pasok mo. Matapos ang kumpirmasyong hindi talaga imbitado sa BBM ni Donald Trump sa kanyang inauguration, ay nagpalusot naman ang mga loyalista at itong si Romualdez na wala daw head of state ang imbitado. Tanging ambassador lang daw. Ngunit ang palusot ng mga loyalista ay walang lusot. Napahiya dahil mismong si Donald Trump ay imbitado si Xi Jinping ng China. Akala ko ba walang head of state ang imbitado? Ito talagang mga loyalistang to. Magpapalusot na lamang sa Di ba na balita yan? Tapos ngayon, merong balita ngayon. Bakit daw parang binago nila yung statement nila? Kasi kanina umaga, may palusot sila eh. Ngayon, imbitado yung Prime Minister ng China. Barado ito! Ay, nako. Hindi na kayo makakalusod. Bantot na bantot. Anak ng tipaklong. Magtropa yan. Tropa ni Tatay Digong si Trump. Okay, imbitando yung Prime Minister ng China. Ano ngayon? Di ba? Sabi ko sa inyo, wag niyo lolokohin ng taong bayan eh. Mga medyang bulok. Sabi ni Kuya Rason, mga medyang bulok, kahit na hindi imbitado, gagawan niyo pa ng palusot. Pahiya. Di ba? Tuloy natin to. Play pa. Kasi malaking insulto yung hindi na-invite si Bangag Jr. Because it means President-elect Trump don't like his xenophobic war-freak foreign policy. Ayan. Bawal ang bangag sa inauguration ni President Trump. Bawal kasi doon ang magna at bangag. Proud ba naman ni-endorso si Kamala noong mag-eleksyon sa US? Suporta niya nasa Ukraine noong kasagsagan ng war na gawa ni Biden. Ba't ba siya iimbitahan? Ang kapal naman niya. Buti pa si Tatay Digong na natili ang friendship nila ni Trump until now. It is because Trump is strongly against illegal DRUGS and he knows fully well of the alleged involvement and into use of Marcos Jr., including the proliferation of illegal DRUGs in the Philippines under Marcos Jr. and his anti-China policy, which promoted President Trump not to invite Bangag Marcos Jr. Wala na sigurong maisip na dahilan pa ang mga loyalista na kanilang magiging palusot kung bakit hindi talaga imbitado itong si BBM sa inauguration ni Donald Trump na presidente ng US. Pero isa siguro sa mga dahilan nito ay hindi ba't matatandaan natin na noong nakaraang eleksyon ni Donald Trump at ni Kamala Harris ay inendorso o proud na proud pa itong si BBM kay Kamala Harris. At isang... Ano ngayon? Ngayon, tablado ka ngayon. Kasi naman,
Akala mo, yung susuportahan mo, ay hindi matatalo. Ngayon, ang lakas-lakas ni Donald Trump. Siyempre, kumpare ata yan Brothers di ba? Sanggang dikit, ika nga. Ano ngayon? Walay na. Pahiya ka ngayon sa sambayan ng Pilipino at sa mga migrante at sa mga OFW. Siyempre, mapapahiya ka rin sa mga kalapit na bansa. Bakit? Bakit ikaw lang bukod tanging hindi inimbitahan? Bakit yung Prime Minister ng China, according sa video, inimbitahan? Di ang sakit. Tapos magpapalusot pa itong mga yan ang napapala ng mga sinungaling. Ngayon may cambio sila. Ayoko na ipakita. Baka lalo mapahiya yung isang media na yun. Baka mapahiya lang. Baka pa ipakita natin. Baka talagang manlumo yung isang newscaster doon. Tuloy natin to. Anti-China na rin itong si BBM. At matatandaan din natin na nakipagkamay itong si BBM sa Ukraine President. Talagang mapapaisip ka kung iimbitahan pa ba itong si BBM. Kung marahil siguro tayo nasa katayuan ni Donald Trump. Pero pwede naman kasing sabihin hindi siya inimbitahan. Ano bang masama doon? Totoo! Isang malaking kahihiyan talaga ito para sa mga loyalista. Ito ang tanong. Ito ang tanong. Paano kung mag-state visit si Pangulong Donald Trump sa Pilipinas at pumunta doon sa mga Duterte? Ang nanapin ng mga Duterte, si Bibi Sara ang puntahan. Diba? Mas lalo nakakahiya. Pansinin nyo, yung mga nagka-courtesy call kay Bibi Sara, kadalasan sa kanya pupunta, hindi doon sa mga nakaupo ngayon. Pansinin nyo. Diba? Yan na yung katotohanan. Wala kang nabalitaan na nag-courtesy call na ibang bansa, mga leader na ibang bansa, na dumidirekta dito sa nakaupo ngayon. Mangilan-ngilan, pero sa nakararami, talagang kay Bibi Sara ang takbo kasi yun na isang patunay na magaling ang mga Duterte sa pagiging leader, sa panunukulan. Walang bahid kasi. Ginagawa lang ng bahid na mabakulaw na ito. Para lang talaga, siraan ang pangalan. Pero wala na. Tapos na po ang issue ron. Sa paninira nyo, mulat na po ang ating kababayan. Kahit anong gawin nyo, magbayad pa kayo na napakaraming akap-akap daw di umano. Sabi ni Lester dito, wala na. Finish na. Ibig sabihin, pinagbigyan na kayo noon, hindi nyo pa inayos, ano pa ngayon hahabulin nyo? Mangangarap pa ba kayo ulit na magkaroon pa ng isang tutut sa gobyerno? Wala na ho. Binigyan na kayo na ng last chance. Diba? Sino pa nagparaya sa inyo? Isang Bibi Sara. Dapat siya po ang manunungkulan. Ako nabudol ako. Aminin ko, nabudol ako. Dahil lang kay Bibi Sara, binoto ko yan. Chris, sa pamilya namin, nakakross na yan Dahil nga kilalang kilala yan. Dahil nagsisisigaw doon ng bam 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 bam. Dahil kay Bibi Sara. 'Di ba? Nagkaroon sila ng pwesto. Ibig sabihin, hindi nyo pa pinakita sa tao na lahat ng mga bantot nyo noon, hindi nyo pa pinakita na dapat parang pinatunayan nyo na hindi kayo ngayon. Pero ang lumalabas ngayon, sa tingin nyo makasama, survey tayo, sa tingin nyo, ano lumalabas ngayon? Di ba ho? Kung ano yung nangyari noon, parang bumalik ngayon. Tama ba? Sabi ni Kuya James, tama yan Kuya Goods. Kung ano yung nangyari noon, bumabalik ngayon. Wala na. Finish na. Sorry na. Sabi nga ni Kuya Gabriel dito, Kuya Goods, wala na silang mapapala. Kahit saan mo papuntahin, kahit anong anggulong boto, hindi na aabot sa 1/4 yung boto nila. Hindi ako nagsabi, Kuya Gabriel survey tayo, naniniwala kayo, type nyo sa comment section. Tuloy natin to. Nagbigay naman ng comment at reaksyon si Mr. Will Talker sa tila napakalaking pagka-insecure ng Marcos administration na ito sa dating Pangulong Duterte. Abay, bakit nga ba? Panoorin natin ang buong video. Mga Lods, dito nyo makikita na sobrang insecure talaga ang administrasyon ngayon sa past administration. Yes. Because even without the calls for strict scrutiny, the president will always see to it that he does that.
We know that. Alam nyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. Wow. He's a very ready, he's not a lawyer. Oh. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi niya kasi binibigyan ng credit. Nakakatawa ka, kuya. Magaling daw kung sino nakaupo ngayon. Hindi nyo lang binibigyan ng credit. Paano bibigyan ng taong bayan ng credit? Wala nga sila nakikitang kagalingan, sabi ni Kuya James. Wala kami nakikitang kagalingan. Kundi lahat. Propaganda. Ika nga, sabi ni Ate Maribik, propaganda lahat yan eh. Akala nila, mauutupan nila ang taong bayan. Sorry na lang sila. Salamat Ate Maribik at nag-comment ka dito ha. Tuloy natin, nakakatawa. Hindi raw binibigyan ng credit. Kahit mag-iiyak-iyak pa kayo. Walang ibibigay na credit. Wala naman talagang makikitang credit. Continuity nga, hinahanap ng tao. Nasa yung continuity. Sige nga, kwento nyo nga sa amin kung meron kayong nagawang continuity. Ang pinaburan nyo ngayon, yung pondo. Nasaan program? Alam na, sabi ni Kuya Rolando. Alam na, Kuya Goods. Diba? Yun talaga ang gusto lang isulong, sabi ni Kuya Rolando. Woo! Continuity na lang nahanap ng taong bayan. Wala pa kayong may pakita. Tapos hahanapan mo ng credit? Wow naman, Kuya. Baka naman pag tanungin mo yung 13 years old baka hanapan pa kayo kung nasaan yung bakit? Inayos nyo ba yung pondo para sa pag-aaral namin? Baka hanapan pa kayo ng bata, Kuya. Huwag ganun. Huwag yung pilitin hanapan ng mga kababayan natin ng credit. Wala naman talaga makita, sabi ni Jessica. Salamat, Jessica. Tuloy. Kasi hindi nagbumura. Tragis. Nakakaawa mga lords, no? Diba? They are trying to convince, diba, people, they are trying na sabihin sa mga Pilipino, magaling ang presidente, magaling ang presidente. Hoy, hindi ikaw ang magsasabi kung magaling ang presidente. Tama ka dyan. Ang mga Pilipino ang magsasabi niyan at ang mga nagawa ng presidente. Hindi tayo kailangan puro putak. Yan. Hindi ito pagalingan magsalita. At mas pipiliin ko pa yung presidenteng nagmumura. Importante, safe tayo at maraming nagawa sa bansa natin. Yung! Sus, Ginoo. Kahit naman sino tanungin mo, ano yung unang sinabi nila? Kahit magmura man magmumura yan ng dating Pangulo, ang Pangulong Duterte, pero ang iniisip niyan, kapakanan ng sambayanan. Alam mo kaya nagagalit yan? Kasi doon sa mga durobo, na mga kurap, doon sa mga gumagamit ng candy, doon sa galit, doon sa mga gumagawa ng hindi maganda. Kaya siya nagbumura. Pero, kahit magmura, tinanggap niya ng mga tao. Hindi pa siya naging presidente noon, nagbumura na siya. Tumatakbo pa lang siya ng pagka-presidente, nagbumura na siya. Panoorin niyo yung interview ba yun? O parang lahat ng mga presidente, yung tatakbong presidente, parang may mga minuto para magsalita. Yung sa late na si Mike Enriquez, panoorin niyo yun. Nagtanong si Mike Enriquez doon. Nagmumura ng Pangulong Duterte noon. Di ba? Sinasabi niya, ganito ang gagawin ko pag ako nanalo. Tama naman. Nung naging presidente siya, hindi naman niya inano yung sinabi niya. Nagmumura ako, pero, di ba, may sense. Kesa hindi ka nagmumura, wala namang pahantungan. Nanakawan mo pa ang kaban ng bayan. Sabi ni Kuya Gabriel dito. Anak ng Timpaklong. Sa totoo lang mga kasama, mas gusto ko pa ang nagmumura. Ang dating Pangulo o ang Pangulong Duterte. Kaysa naman dito sa mga pakitang tao. Akala mo talaga, sabi ni Marites, pakitang tao, pero ang kaban ng bayan, wala ka nang makita. Sa totoo lang tayo Hindi tayo nagiging ayaw natin kasi yung mumura yan. Kahit nagmura, may nagawa.
Oh, hindi yan nagmumura. Hindi nagmumura yan. Oo, mabait yan. Ubus ang kaban ng bayan. Wala pang continuity. Wala pang project. Asaan ngayon ng pondo? Gold, naubos. Hindi nagmumura yan, ha? Mabait daw yan. Mabait. Napakabait. Walang bahid ng korupsyon. Wala ka na makitang pondo. Yan ang sabi ni Ate Jenna. Ano ba meron? Bakit nagkaroon na naman ganito? Nabuko. Itong mga naghain na naman ng impeachment. Matapos mabuko ang imbentong kaso. Kita mo, puro lang imbento. Hanggang ngayon, hindi pa sumusulong ang impeachment. Kasi nga, subukan nyo lang na malaman nyo. Doon sabi ni Kuya Randy. Subukan nyo lang. Para, pagulungin nyo na yung impeachment case. Kaya dito, sinabi dito, matapos mabuko ang imbentong kaso, impeachment kay BP Sara, ibabasura agad. Di ba? Napakagandang, yan ang napakagandang balita sana. Pero, kung gagawin man ito nila, isang malaking pagkakamali. Ika nga, sabi dito, ng isang masugid nating taga-subaybay ito si Ate Genevieve. Pasok na natin ito para mas maganda. Si Kadora ngayon ang kasama natin dito Si Kadora, anong latest mo ngayon? Kwento mo sa amin, ha? Pasok, Chikadora. Hindi pa man nagsisimula ang laban, ngunit mukhang may pupulutin na sa kangkungan. Yes! Isa sa mga kasong inihain para ma-impeach si BP Sara, tiyak na ibabasura lang. Yes! Panibagong taon, panibagong kabiguan raw ang marahil mararamdaman hindi lamang ng mga pari at kabahagi ng Makabayan Bloc na kasama ni Senator Leila De Lima na nagsampa ng 3 magkakasunod na impeachment cases laban kay VP Sara dahil tila ang kasong isa sa mga hinighlight ng kanilang partido ay ibabasura lamang raw ng husgado. Ito ang kinumpirma ng isa sa mga veteranong abogado at former palace spokesperson at legal counsel na si Attorney Salvador Panelo, kung saan nanindigan na mahihirapan ng ilang magkakaliwang grupo na mapatunayan ang kanilang aligasyon na misuse ang ginawa ni VP Sara sa kanyang confidential fund na unang nanggaling sa opisina ng Pangulo. Sa kanyang naging live video, ipiniliwanag mismo ni Secretary Panelo kung papaanong hindi tatanggapin ng korte ang isa sa mga kaso o grounds na isinampa kay VP Sara para mapatalsik ito bilang Vice Presidente ng bansa. Isa kasi sa napakaraming inihain laban sa Vice Presidente ay ang tila paggastos ito ng confidential fund na 125 million pesos na tila hindi raw alam ng taong bayan na galing mismo ito sa opisina ng Pangulo. Yan. Bukod raw dito, mismong ang Commission on Audit, isa sa mga independent body ng gobyerno ang nagpatunay na walang mali sa ginawa ni VP Sara na gastusin ang nasabing pondong ibinigay sa kanya ni President Marcos Jr. bago matapos ang taon, kung saan binigyan pa nga ito ng unqualified report. Katunayan na walang mali at hindi nasayang ang pera ng taong bayan sa opisina na pinagbigyan nito. Totoo yan. Hindi raw magiging madali para kay VP Sara ang hamon na ito, ngunit tiyak na lalabas ang totoo at mapapatunayang wala siyang pagkakasala hindi lamang sa taong bayan, kundi sa bawat mamamayan. Ay mismo sa full Facebook post ng isang netizen online. Well, ito lang sasabihin natin kahit noon pa, magtanong kayo sa mga taga Mindanao, taga Davao, ang most trusted na naging alkalde ay ang mga Duterte. Kahit tanungin mo ang mga buong sambayanan, ang pinakamagaling na naging presidente, si Tatay Digong. Kahit magtanong ka, wala itong mga bahid ng mga korupsyon ginagawan lang talaga ng magaling lang sila magngangaw-ngaw, magbibintang-bintang. Kahit pinagtulong-tulungan na at gumawa pa sila ng gimmick na ito daw si BP Sara ay ayaw hindi na mapatunayan kung saan ginawit at nilustay daw ang 125. Tapos na ang usapin yan. Kowa na nga nagsalita Ayaw nyo pa rin tanggapin. Pero ito ang masasabi ng sambayang Pilipino. Tapos na rin ang karir nyo. Kung sino yung bumatikos kay BP Sara, tapos na
Sabi ni Aling Mildred dito, tapos na kayo kung saan distrito kayo. Hindi na kayo mananalo. Kilala kayo. Sabi dito kilala na kayo kung saan kayo distrito. Meron nga dyan nagbanggit pa ng pangalan eh. Pero gustong kumambyo? Wag na nating sabihin dito kung sino yung... Parang, bakit ko ginawa to? Bakit ako kumampi sa inyo? Natapos tuloy ang congressman career ko. Di ba? Yan. Nagpagamit kasi kayo. Di ba? Ngayon, nagngangaw-ngaw. Ngayon, nagngangaw-ngaw. Dati, love na love mo sila. Ngayon, ayaw mo na kasi nga, may behind the, sabi ni Ate Tess dito, behind the ano raw eh. Hindi mo magagamit yung behind na yun. Ngayon, ikaw ngayon ang bantot na bantot ngayon. Sa distrito mo. Hindi ka na makakambyo. Wala na, nalugmok ka na eh. Pero data sana naging ano ka lang, naging tahimik ka lang. Para kang si Mark. Tahimik lang. No? Huwag kang magbibigay ng boses. Akala mo kasi laos na mga Duterte kaya ka nagngangaw-ngaw dyan. Hindi. Lalong lumalakas ang mga Duterte. Kahit mga iba't ibang international vlogger nagsasalita. Oo, ang mga Duterte ay talagang napakagaling. Ano nangyari? Bakit hindi kayo naimbitahan? Bakit hindi naimbitahan yung yung sinusuportahan nyo? Magulat kayo, baka si Tatay Digong bumiyahe sa Amerika at si BP Sara. Di ba? Sa unang slide na video natin. Inimbitahan nga yung Prime Minister ng anak ng Bugi. Hayan. Wala na talaga. Wala nang kambyo-kambyo. Ha? Ilang kayo ngayon? Bibilangin natin kung ilang kayo mga ano. Sana lang makita namin kayo ha. Pagkatapos ng Mayo. Kung hindi na kayo nagngangaw-ngaw dyan, ibig sabihin, tapos na ang karir nyo. Ilang kayo? Napakarami nyo dyan, di ba? Meron nagsabi sa akin, ang lakas daw ni Ate Sol sa Laguna. Grabe daw. Talagang bumubulusok eh. Ibig sabihin, nag-iingay yung pangalan. Ewan ko sino yung kalaban Hindi ko na, wala na akong balita doon. Eto, tuloy. Expected naman na ang lahat. Hindi magiging madali, pero lalabas ang totoo. And as of Secretary Panelo said, maibabasura ang isa sa mga kasong inihain para ma-impeach si VP Sara. The former legal counsel of Malacanang highlighted na matutuloy talaga ang impeachment dahil yan ang orihinal na plano ng mga kongresista. Ang mapatalsik si Inday Sara and maiupo ang amo nilang si Romualdez. But the road to their ambition is not easy as what they imagined. Based on Secretary Panelo's statement, the confidential fund issue is one of the cases filed against VP Sara. Will not prosper in any court dahil sa simula pa lang, hindi na tama ang ginawa ng Kongreso. They just used their power para maipamuka sa tao na mali ang confidential fund at ang paggamit nito. Well, in fact, nakalagay sa batas na walang mali sa pagkakaroon ng confidential fund ng isang opisina. Long as naka-align at may actual report of accomplishment ang tinatrabaho para sa nasabing pondo. Aside from that, the OVP remains the unqualified rating from COA. So, ibig sabihin, kahit ang independent institution ng gobyerno sa Pilipinas, pinatutunayang walang naging mali sa paggastos. Diba? Hindi lamang ng kanyang confidential fund, kundi sa entire OVP budget. From the beginning na naupo siya, and her as our Deputy Secretary until she resigned. This record shows that both agency is in good faith in using the public funds for years. After all, this department will never get a high trust and approval rating kung hindi naging maayos ang pamamalakad ni VP Sara. Kaso, sadyang matino siya at walang maibato ang mga kalaban niya. Kaya nag-iimbento na lang ng mga kaso na kahit ang korte at ombudsman natatawa na lang sa kabalbalan ng Kongreso at maybe few in the Senate. I hope, aside from PRRD, Congressman Marcoleta and Secretary Panelo, hoping that Attorney Roque and other well-known lawyers will show support and defend VP Sara in all the cases filed against her. Dahil totoo naman, baseless ang karamihan ng mga kasong isinampas sa kanya. Yan, di ba? Sa lahat ng mga nakakasubaybay sa mga ginagawa ng mga bakulaw dyan sa Kamara, halos lahat walang basihan. COA ang nagsalita at isang ombudsman din ang nagsalita. Pero ayaw pa nilang paniwalaan. Bagkus, ang kagustuhan nila, sabi sa video, ay maupo sino? Si Lulong.
'Di ba? Pero hindi ho pagbibigyan niya ng ating kababayan. Kasi, biruin nyo binito-bito na. O, yung BICAM. Yung BICAM na yun, meron pa nga hindi pumirmang senador. Ano nangyari? Nadiretso pa rin. Ngayon, dahil ngayon meron nagsalita, may umalma, kunyari binito. Pero ang nangyari doon, bito-bito pick na lang daw, sabi ni Maricar dito. Kaya goods, hindi ho. Tawag bito ron. Parang, inano niya lang yung init ng ulo ng sambayan ng Pilipino para hindi umalma. Maricar naman. Yan ang totoo, Kuya Goods. Ayan, sabi nito ni Maricar. Kaya kayo, mga kasama, aalamin nyo kung sino talaga ang trapo sa hindi trapo. Malapit na ho. January na. January. So, local. Palagay natin kung di ako sigurado, correct nyo lang ako. Hindi ako sure, correct nyo lang ako. Parang ito ata yung oras na ng pangampanya, February, March, parang January. Sa local parang February ata ang national. Correct nyo lang ho ako. At doon sa mga hindi nyo pa nalalaman yung lineup ng PDP, magtanong-tanong na lang ko kayo at i-google nyo yung lineup ng PDP. Wag ho kayo magsasama ng basura, wag kayo magsasama ng trapo, lalong-lalo na kung taga Maynila kayo. Kung taga Antipolo kayo, o taga Quezon kayo, taga Marikina kayo, taga Laguna kayo, taga Batangas kayo, taga Surigao kayo, lahat ho ng trapo nakikita nyo. Lahat ho ng trapo. Kung yan ang mga distrito nyo, ay nako, palitan nyo yan. Di bali na mamili kayo ng hindi sikat na pangalan, kaysa naman sa may pangalan, pero magaling naman daw pala, sabi ni Teresita rito, magaling lang pala sa hatag. Grabe ka naman, Teresita. Magaling sa hatag ang alin? Ay, alam na nila yun, Kuya Goods, mga tagapanood natin. Ay, nako. Ayun alam nyo na raw, sabi ni Teresita. Tuloy! Panoorin ang full video kung saan sa pagpasok ng taon, mukhang may hindi raw magiging happy ang New Year matapos ibalita ng former Palace Legal Counsel at veteran lawyer na si Attorney Secretary Salvador Panelo na posibleng maibasura agad ng korte ang kasong inihain laban kay VP Sara para mapatalsik ito sa pwesto dahil ayon mismo sa isa sa mga pinakamagagaling at respetadong miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, hindi tatanggapin ng korte ang kasong isinampa kay VP Sara dahil simulat sa pool, hindi tama ang kanilang mga ginawa at walang basehan ang mga kasong isinampa sa ikalawang Pangulo ng Bansa. Tama! Panoorin ang full video. Ang sabi nila, yung confidential funds ay illegal. Bakit siya gumamit noon? Hindi yung illegal yun. Okay. Ang confidential funds na ginamit niya ay binigay ni Presidente Marcos Jr. sa kanya. Ang ginamit niya sa pamamaraan at sa layunin kung paano nalikha ang confidential funds. Yan. Pangalawa, sabi nila, mali ang paggamit niya. Hindi rin totoo yan. Sapagkat ang COA ay nag-certify na walang mali. At yung ibang tinatawag na notice of disallowance na kini-question yung kanilang paggastos, hindi pa ho pinapaliwanag pa sila kung bakit babaguhin nila ang desisyon. Ngayon, walang batayan ang impeachment. Iyon Wala talagang batayan ng impeachment. Buti lang si Showbiz sa Chikadora nandito. Magaling talaga ito magbalita Ibig sabihin, itong magaling na abogado ni si Atty. Sal, dito pa lang nakikita niya na basura na. Ibabasura na itong mga pinail na kaso. Meron nga dyan yung aso. Hindi na natin narinig yung boses Parang humihingi ata ng tawad Pansin nyo, wala na wala na. Ano nangyari? Humihingi raw na sorry kasi tuloy ang kaso niya sa Davao. Yan. Dahil sa kagustuhan nyo na talagang ma-impeach si VP Sara kahit lahat baseless, di ba? Nagsabi pa kayo ng kasinungalingan at ito naman,
Sa kamera, yung mga bakulaw, pinagtulong-tulungan nyo, meron pa kayong inimbitahan na resource person na, ano nangyari? Wala na, tahimik na. Kaya lagi kayong manunood sa ating mga video. Tuloy natin to. Ang tanong, makukonvict ba si Inday Sara? Hindi. Ma-absuelto. Absuelto. Unang-una walang batayan ang impeachment. Kasi, ang sabi nila, yung confidential funds ay illegal. Bakit siya gumamit noon? Hindi illegal yun. Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kasama, lagi kayong susubaybay sa ating mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-share yung video. Bukas na umaga, maaga ulit tayo mag-upload. Na-late lang tayo kanina. At ngayon, na-late din tayo Pasensya na yan. Salamat po at magandang gabi, hapon, bayan. Bye-bye.